So grabe po. Yes. Tapos po tayo mag-exercise and relaxing time. At habang tayo po ay nagre-relax, okay? So magkwentuhan po tayo. Ako po ay naisip ko po na kayo po ay aking kwentuhan ng isang napakagandang story. Okay? Ang story pong ito ay tungkol po sa magkaibigan. Yes. Okay? Isang hari po at kanyang best friend sa kanyang katiwala. Okay? So ito po ay halos kung magturingan po ay parang magkapatid. Okay? So ito po, okay? Ang hobby po, okay, ang hilig po ng hari ay alam niyo po yung mangaso. Okay? Yung pumunta po sa gubat para maghunt po ng mga hayop. Okay? Ayun po yung kanyang hilig. Then one day, okay, napagpasyahan po nung magkaibigan kasama po yung iba nilang mga tauhan na pumunta po sa gubat para maghunt. Ayan, nung nandun na po sila sa gubat, okay, sa sobrang excited po nung hari, okay, na maghanap po ng mahahat. Talagang, sabi po niya talagang siya po ay, talagang lingon siya ng lingon, okay, naghahanap po talaga siya ng, okay, ng hayop na pwede pong mahan, okay. So, eksakto naman po, okay, nakakita po siya ng isang usa. Yan. So, sa pagmamadali po niya, alam niyo siya sobrang excited, okay? Napasigaw po siya doon sa kanyang kaibigan. Sabi po niya sa kaibigan, kaibigan, nakakita ko na usa. Akin na yung baril. So pagmamadali po naman itong kaibigan, okay? Sa pagkakasa at paglalagay po ng bala, okay? Nagkaroon po ng konting lapses, okay? So nung aasintahin na po nung hari, okay? Yung usa, bigla po itong nag-backfire nung pumutok. Tinamaan po yung, okay, isang daliri ng hari at naputol. Grabe po ang iyak ng hari. Iyak sa sobrang sakit. At dahil po dun sa sakit na palitan po ng galit. Okay? Yung pagiging magkaibigan nila. Kinumpronta niya po yung kanyang kaibigan. At sinabi niya po, bakit gusto mo kong patayin? May plano ka ba sa akin? Bakit mo ginawa yun? Alam niyo po, at is po yung kanyang kaibigan. At ito lang po ang kanyang sinabi. Mahal na hari, pasensya ka. Pasensya na po sa aking pagkakamali. Naniniwala po ako na lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, ito ay may magandang purpose. Hindi man natin batid sa oras at araw na to, pero darating ang araw, marirealize po natin na lahat ng bagay ina-allowed niya dahil sa mas magandang purpose na para sa atin. Alam niyo po doon sa sinabi ng lalong nagalit po yung hari at pinadakip po siya doon sa inyong ibang tauhan at ipinakulong. Okay? At mula po noon, hindi na po sila nagkita. Okay? Then gumaling po yung hari at ito po, dahil mahilig ng mga aso, okay, bumuo po siya ng ibang grupo, ibang kaibigan at sila po ay pumunta na naman sa gubat at nangaso. Samantalang yung kanyang dating best friend ay nandoon po sa kulungan at nakakulong. So, nung pumunta po sila sa gubat, okay, napalayo po sila ng napalayo. At hindi po nila inaasahan na nakapasok po pala sila sa tribo, okay, ng mga kanibal. Yun ang masakit. At dahil po tribo ng mga kanibal, napalibutan po sila, na overnumber sila, o overpower po sila, so lahat po sila ay natakip. At syempre po, dahil kanibal, okay, kumakain po sila ng tao. Okay? So nagkaroon po ng celebration ang buong kaharian, buong tribo ng kanibal, dahil napakaraming lang nahuli. At isa-isa po, okay, sa kanyang mga tauhan ay pinagkukuha. Grabe. At pinagluluto. Ito po ang kanyang oras. Nung siya na po ang kinuha, hinubaran, bigla pong nagulat. Okay? Yung isa sa mga kanibal. At biglang tumakbo po doon sa hari ng mga kanibal. Sabi niya, mahal na haring kanibal. Ang isa po, okay, ang isa po sa ating mga nadakip ay putol ng kamay. Ha? Nagulat din yung hari. Dali-daling pinuntahan po. Okay? Ang hari. Kasi po, dun sa tribo ng mga kanibal, meron po silang kaugalian, okay? Na sinusunod, na kapag ang isang tao na nahuli nila ay may, okay, kakulangan sa mga parte ng katawan, ito isang bad omen. Okay? Wag na wag nila itong gagalawin. Okay? Dahil ikapapahamak ng buong tribo nila. Okay? At wag na wag rin po nila itong i-allow na mapahamak. Kaya grabe po yung utos ng hari. Sabi niya,
Pakawalan nyo yan, pakawalan nyo. Dalhin nyo sa pinakasligtas na lugar na malapit sa kanyang kaharian para siya ay makasigurado tayo na ligtas siya. Wow. Sa madaling salita po, nakaligtas po ang hari. Tuwan-tuwa po yung hari. At haba po siyang papauwi, grabe po, na-realize niya yung sinabi ng kanyang kaibigan. Tandang-tanda niya yung sinabi nito. Na mahal na hari, lahat po ng bagay na nangyayari. Okay? Hindi man natin batid sa oras at araw na ito, pero naniniwala ako na hindi ito i-allow ng Panginoon kung walang purpose sa buhay natin. Grabe po! Dahil po doon, tuwan-tuwa po siya na tumakbo sa kulungan ng kanyang kaibigan. At alam niyo po, nung makita po siya ng kanyang kaibigan, tuwan-tuwa din po ito. At nung makalabas po yung kaibigan, niyakap po siya ng hari. Niyakap po siya ng hari. At ramdam na ramdam po ng hari na wala man lang kahit kunting sama ng loob yung kanyang kaibigan. Okay? Grabe po. Tinanong niya po ang kanyang kaibigan, bakit hindi ka man lang sumama ang loob sa akin? Eh, ang tagal natin magkaibigan, ipinakulang kita dahil lang sa pagkaputol ng aking daliri. Sabi po ng kanyang kaibigan, mahal na hari, lahat ng bagay po ay may magandang purpose, kaya inaalaw ng Panginoon. Okay? Huwag po nating pigilan kung ano ang plano niya, kasi ang plano niya ay makabubuti sa bawat isa sa atin. Okay? Dahil alam din po niya ang nangyari doon sa mahal na hari. Ito po yung kanyang sinabi, isipin po ninyo, mahal na hari, kung ako po ay hindi nyo ipinakulong, okay? At isinama nyo po ako, okay? Sa muling pangangaso nyo. Kung ipinatawad nyo po ako na mas mabilis, ano po kaya? Okay? Ang nangyari sa akin. Di kasama din po ako, okay? Dun sa mga tauhan ninyo na namatay din. Kapatid, simple lang po, okay? Ang aral ng kwento. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, daanan mo lang. May plano si Lord, kaya kailangan daanan mo yan. Okay? Huwag po ninyong, okay, ilihis ang landas. Huwag po ninyong baguhin, okay, ang inyong mga pangarap dahil lang po, okay, sa pinagdadaanan nyo. Tandaan nyo po, okay, lahat ng bagay nangyayari with a good purpose. At kasama po yan sa plano para makuha po ninyo ang tagumpay at pangarap nyo sa buhay. Okay? Again, maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. See you po on top. Thank you.